Sa pagpapatuloy nga ng ating kwento, dahil sa kulang pa nga din yung budget ng ating bida na si Zhang Yi para mabili ang lahat ng kailangan niya para sa Apocalypse, meron ngang isang tao na nakarinig sa kanya at nalaman nga nito na kailangan nga ng ating bida ng mapagkakautangan. Kaya inalok sa nito na sa kumpanya nila siya umutang at good timing nga ito mga men. Dahil kaya nga nila magpautang ng malaking halaga at ang maganda pa dyan, hindi naman din nila magagawa pang singilin itong si Zhang Yi after 1 month dahil sa Apocalypse. Sinabi nga ng manager na sobrang taas nga ng kanilang interest. Pero okay na okay pa din yan kay Zhang Yi kahit 100% interest pa yan. Imagine 40% interest daw mga boy. Tapos kung 5M hihiramin niya, bali 7M after 1 month babayaran niya. Tapos ang collateral ni Zhang Yi dito ay bahay niya na worth 5M. Pero 4M lang kuha nila, pati sasakyan niya na Mercedes-Benz. Syempre lugi talaga siya dito mga men. 4M tapos after 1 month 7M babayaran niya. 75% interest na yon. Pero okay lang daw sabi ng bida kasi after nga 1 month during Apocalypse, mamamatay din tong dalawang balasubas na to. So akala nga nilang dalawa, naloko nila itong si Zhang Yi, which is true. Pero may mangyayari kasi na Apocalypse na hindi nila alam. Dito, pumunta na nga itong si Zhang Yi sa Wild Dragon Security Company para ipagawa ang plano niyang safe house. Parang ginawa niya ngang vault, same sa mga bangko yung bahay niya. Kompleto mga men, may security cameras, alloy ng mga dingding, solid, bulletproof glass at bakal ng mga pintuan. Same sa bangko na kaya kahit mga bomba. Gagawa ang bida natin ng fully hard iron na bahay na hindi kaya pasukin ng sino man mga men. Kahit nga yung manager dito mga men nagulat nga dito sa ipapagawa ni Zhang Yi. At dito nalaman ni Zhang Yi na dati palang mercenaryo itong manager. Kaya naisipan nitong itanong kung saan ba daw pwede makabili ng mga baril. Nagtaka nga dito ang manager, safe house tapos mga armas. Sinabi nga lang dito ni Zhang Yi na meron nga siyang mga kalabang malalaking tao. Yun nga lang sabi ng manager hindi niya kayang mag-provide ng armas. Pero sabi dito ng manager kukontakin niya daw etong si Zhang Yi pag meron siyang nahanap na supplier ng mga armas. Total price ng safe house niya ay 8 million yuan. Next task nga ni Zhang Yi ay kumuha ng armas sa hunt club dahil may hunter license nga siya. Pwede siya magdala ng mga hunter weapon tulad ng crossbow at hunting knife. So goods na tong mga weapon na to as of now. So nung dumating nga si Zhang Yi sa bahay niya dumating na nga din yung mga in-order niya na pagkain mula sa isang 5-star hotel. Imagine mga men, kinailangan ng isang dosen ng truck para maihatid sa kanya tong sobrang daming pagkain niya mga men. Lahat ng tao dito nagulat, sobrang yaman daw nitong si Zhang Yi. Kahit pa tong chicks na to na pumatay sa kanya sa flashback ng Apocalypse, gusto talaga niya paisahin si Zhang Yi sa kanya mga men. Anyway, 500 table worth ng pagkain ang total na in-order ni Zhang Yi mga men. Sobrang dami nito. Lahat to nilagay niya sa space dimension niya. Kahit nga yung mga hot pot or yung mainit na sabaw, magiging mainit pa din during frozen apocalypse dahil nga dito sa space dimension, ability ni Zhang Yi na hindi nga nagbabago yung mga non-living things. Sa apocalypse mga men, siya lang ang makakakain ng masasarap na pagkain. Tapos, maiinit pa mga men. Iniisip ng mga kapitbahay niya dito na baliw na nga etong si Zhang Yi. Dito nag-contact na nga sa kanya ang manager na nakakita na nga siya ng supplier ng mga armas at kukunin nga daw yun lahat ni Zhang Yi. After nga niyan ipumunta nga siya sa kumpanya kung saan siya nagtatrabaho para bilhin ang lahat ng supply ng gamot at dodoblihin niya nga daw yung presyo nito. Kaya pumayag kaagad itong manager nila. Paunti-unti nga ay pinadi-deliver niya to sa bahay niya at plano niya talaga ubusin tong laman ng bodega mga men. At dahil na nga din sa mga pinagagawa ni Zhang Yi, nagtataka na nga din itong si Yu King. Kasi dati patay na patay daw tong si Zhang Yi sa kanya. Ngayon nga kahit good night man lang hindi nagme-message itong si Zhang Yi. Dito nag-message nga una itong si Yu King sa kanya. Nagtatanong bakit nga daw siya nag-i-stock ng mga bagay at nagpa-renovate ng bahay. Nalulungkot daw kasi siya. Di na nagme-message sa kanya itong si Zhang Yi. Dito mga men sinin lang ni Zhang Yi ang message niya. Nagalit itong si Yu King mga men. Dito nga nag-iisip na din itong si Yu King na baka meron ngang mangyayaring masama. Kaya nag-i-stock ng mga pagkain itong si Zhang Yi. Anyway dito nga mga men nakuha na nga ni Zhang Yi ang mga baril na in-order niya at talagang mga high quality to mga men. At dumating na nga din yung mga supply ng mga gamot na kailangan niya. At dito inatapos na nga din yung safe house na pinapagawa niya mga men. Gawa sa makapal na alloy ang bahay niya at sobrang tigas at may thermal system na din yung bahay niya at furnace para hindi nga siya malamigan sa loob ng bahay niya during apocalypse. Tapos sobrang dami pang surveillance camera ang pinakabit niya mga men. 130 camera in total. Every floor may surveillance camera. At dito mag-e-end ang chapter 3, 4, 5. Check nyo next chapter sa channel o sa channel playlist natin mga men.